Balik po tayo sa mga balita. Pinalaga ni Senadora Cynthia Villar ang mga batikos sa usapin ng political dynasty. Binigyan diin pa ng mambabatas na wala namang masama rito kung nagsisilbi naman sa bayan ang mga magkakamag-anak na politiko. Madeline Villar Moratillo sa balita. Ngayong papalapit na ang halalan, na pag-uusapan na naman ulit ang isyu ng political dynasty. May ilang kandidato ang gusto pang ang ipadiskwalipika sa Commission on Elections dahil rito. Pero giit ni Senator Cynthia Villar, wala namang masama sa political dynasty kung nagsisilbi naman sila sa bayan. When you talk of dynasty, they get elected. They're not appointed. So if you don't like dynasty, then don't vote for them. Diba? Oh, they do not force themselves. They campaign, they get elected. If ayaw ng tao, di talo. Giit pa ni Villar, paalis na rin naman siya sa Senado dahil huling termino na niya. Ang maiiwan na lang anya ay ang anak na si Senator Mark Villar. Ang bunsong anak naman niya na si Congresswoman Camille kumakandidato sa pagkasenador. You know, I'm leaving. Manny left the Senate already and I'm about to leave na. I'm local na lang. Si Camille na lang at Sir Mark. But they're young. You have to give them the chance. And I truly believe that I raised them well. Kung may dapat man aniya na maging issue rito, ito ay ang kapasidad ng mga kandidato na gawin ang kanilang trabaho. Batay sa nakasaad sa 1987 Constitution, dapat garantiyahan ng Estado ang patas na access oportunidad para sa pagseserbisyo publiko. Nakasaad din rito na bawal ang political dynasty pero kailangan ng batas patungkol rito. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ginit naman ng isang mambabatas na hindi dapat diktahan ng mga kongresista ang mga senador para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag niya, may pakinabang kasi itong mga kongresista kaya pinipilit nilang umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. May live report si Mean Corvera. Mean. Ali, nanindigan ang mga senador na hindi sila magpapadikta o magpapapressure sa sino mang grupo na nagsusulong para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit makakalap pa ng mahigit 1 milyong lagda ang mga grupong nagsusulong nito. Dumating sa amin last day of session. Bigla nilang dinecide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. May pakinabang umano ang mga kongresista kaya pinipilit na iporsige at simulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yan ang sagot ni Senator Cynthia Villar sa mga kongresista na nagsusulong na umpisahan ang paglilitis kahit pa nakareses ang Kongreso. Ayon kay Villar, walang basihan para madaliin ang mga senador dahil mismong mga kongresista inupuan ng reklamo. Out of ano yung schedule yun eh. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinecide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. Ba't hindi nila ipinadala earlier? Hindi anya pwedeng diktahan ng mga senador na itigil muna ang pangampanya para bumalik sa Senado at dinggin ng reklamo. Can the Senate President tell that to the senators? So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. I agree na it's too much to ask the senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung 7 na yon. And the rest, they have relatives who are campaigning. Napaulat na bukod sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, kinakalap ngayon ang 1 milyong lagda ng People's Impeachment Movement. Ito'y para ipakita umano sa mga senador na may clamor na kumikilos na sila at mag-convene para matalakay ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, gaano man karami ang pirma, hindi nito kayang amyendahan ang batas na nagsasabing hindi sila maaring kumilos at dinggin ang reklamo
nagrereklamo kung naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Inulit ni Escudero na maaari lang mag-convene ang Senado sa isang open session, hindi anya maaring baluktutin ng batas at hindi sila magpapadikta sa sinuman na nagsusulong ng kanilang sariling interes, bias at timetable para mapapanagot ang Vice-Presidente. Ali, ang apela ngayon ng mga senador sa mga grupong nananawagan ng paglilitis, hintayin na lang dahil mahigit 2 buwan na lang ang lilipas ay masisimulan na ng Senado ang pagtalakay sa Articles of Impeachment. Ali. Parang 4 na buwan yun, March, April, May, June, July. Di ba? July 30 supposedly umpisahan? Ali, pero yung pagre-refer doon sa Articles of Impeachment, mangyayari yan sa June 2 kapag nagsimula na ulit yung sesyon ng mga mambabatas. Oo, so pito doon sa mga senador, abala sa pangangampanya dahil para mga re-electionist senators, hindi ba? Pero ito dito sa ibang senador, tatakbo naman sa sa Congress, hindi ba? Sa mababang kapulungan. Isa na dyan si Senator Cynthia Villar. At si Senator Coco Pimentel, tama ka dyan, Ali. Sa Marikina at si Nancy Binay, I think is going to run naman din, Tatakbo din ba sa Makati? Si Senator Nancy Binay ay tatakbo bilang alkalde sa Makati kapalit ng kanyang kapatid na kumakandidato ngayon sa pagka-senador. Oo, yun lang yung sinabi niya, you don't buy the senators, no? Hindi, dahil yung kapakinabangan nitong mga kongresista sa mababang kapulungan sa agarang pag-uumpisa ng paglilitis. Ayaw niya ng... Tama ka, Ali, ayaw niya nang sabihin, pero ang pasaring ng senador, may pakinabang at may makukuha yung mga kongresista sakaling mapursuy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, klaro. Maraming salamat, Mean Corvera, nagulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.